To end po, ang gusto ko lang pong i-emphasize, sa palagay ko, hindi tama na tumingin lang tayo sa Kongreso sa pag-allocate ng budget. Unang-una, dahil the net is mostly intact when it gets into the GAA. And the files will show na may mga allocable para sa mga district congs, may mga allocations para sa mga iba din, pero meron mga talagang tinawagang ni former Secretary Bonoan na leadership fund na ang nag-allocate ay nasa DPWH. At sana ipaliwanag sa atin ng DPWH kung may mga iba pang mga nagbibigay sa kanila ng instruction para pondohan ang mga lumabas na maanumalyang mga proyekto at lalong-lalo po sa unprogrammed appropriations dahil ito po ay pondo na inilaan ng Kongreso ng lump sum at ang ehekutibo ang pumili ng mga proyektong ito. Sana pwedeng ipaliwanag din ng DPWH paano pinili ang mga proyektong ito dahil kung tunay na maanumalya ang mga proyektong ito at may mga nakinabang sa mga proyektong ito, hindi natin masasabi na sa Kongreso o sa lehislatura po lamang ay may anomalya sa alokasyon ng budget sa DPWH. Pati po sa ehekutibo, may mga nagdedesisyon tungkol sa alokasyon ng mga maanumalyang mga proyekto. Wala po akong inaakusa. Ako po ay nagtatanong po lamang. At nagpapasalamat muli na sa Lunes, yung ipinost ko sa Facebook na summary ng budget per district ay kinumpirma ng DPWH at sana ngayon na may iba pa akong mga inilabas, pwede din po nilang ikumpirma kung totoo po ang mga files na ito. Maraming salamat po. Kong, good morning. Red Mendoza, Manila Times. Kong, you said kanina na yung nauna pang kasuhan yung mga ibang mga sinasabi mong hindi involved. I think we all know who it is. I think Senator Bong Revilla was involved, just filed cases sa Sandigan Bayan. And do you think po ba parang may mali na bakit do you think po ba na involved itong si Senator Bong Revilla sa mga sinasabing insertions na ito? Kasi parang ang sinasabi mo, Kong, na bakit nauna pang kasuhan si Bong Revilla pero hindi sinatulad din na Garjola? Bakit hindi sila naunang kasuhan? Bakit hindi sila yung unang natargetan ng investigations? Ang kasabihan nga po ay selective justice is no justice at all. At I think logically, to achieve the most justice for the Filipino people, dapat unahin ang mga pinakamalaking may alleged na anomaly. At nakikita nga natin ang mga halaga. Hindi lang po ang mga iilang mga substandard projects sa Bulacan First District ang dapat imbestigahan. Ang problema ng ating bansa ay hindi substandard flood control projects. Ang problema, ang system of allocating the budget and widespread bid rigging sa DPWH. Kahit hindi po flood control, roads, slope protection, streetlights, multipurpose buildings, iba't ibang mga klaseng mga proyekto ay maanomalya at ang punto po ay ito. Kung imbestigahan mo ang katiwalian sa isang substandard project, mahuli mo lang ang mga district engineer, contractor, at baka isang proponent para sa isang 84 million peso project. Pero kung imbestigahan mo ang di umano'y bentahan ng budget na umaabot sa, sabihin po natin, estimate, 300 billion pesos sa DPWH taon-taon na may kaugnayan sa central office ng DPWH, hindi lang po isang tao o isang district engineering office ang matamaan dito. Ang mga proyekto sa buong bansa ay matamaan dito. At mahirap man na imbestigahan natin ang napakalaking corruption, I think that's what the Filipino people deserve. Wag lang yung isolated case, pero yung systemic issue.
At ang matatamaan siguro, pag-imbestigahan ang systemic issues sa budget allocation ng DPWH ay mga tao na may kinalaman sa central office ng DPWH o kung sino man ang ituturo ng mga nasa central office ng DPWH. Congressman na kayo, you can initiate the investigation. Bakit ipapasa pa sa iba? Bakit nyo pa ipapasa sa iba yung investigation? Since na pwede naman kayo mag-file ng resolution. Opo, ako po ay nag-participate na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing para Dito ibahagi sa Congress, ang dito sa Congress. files. At nais ko nga pong talakayin ito sa Public Works Committee ng Kongreso. That's a very good suggestion, and I hope that the chairs of the Infracom committees will take it up. Dahil ang realidad, tumigil nga ang mga Infracom hearings tungkol sa flood control. Ang paliwanag ay dahil may ICI na. Pero ngayon na inanunsyo na mawawala ng ICI, I hope na tatalakayin ito sa Kongreso. Kasi ang dating sa amin, sir, lagi niyong pinapasa sa iba, kailangan imbestigahan ng ganito, pero meron naman kayong power, di ba? I don't think that's right because ako po ay paulit-ulit na nanawagan na imbestigahan ito sa Kongreso at hindi po ito magawa ng isang miyembro. Depende po yan sa leadership, lalong-lalo ang committee chair para itakal ito sa kanilang pagdinig. At File na kayo ng resolution? I am waiting for others in Congress to be the ones to do it because if you're being realistic here, yung mga aligned sa mga committee chairs ng Kongreso ang mas likely na pagbibigyan sa mga resolution nila. But sorry, if I can actually correct myself, I was a co-author in the resolution filed by Congressman Egay Erice with other members of the minority. I'm saying this to explain that to increase the likelihood that investigation on the files of Yusek Cabral will be taken up in all earnestness, then doon ako aasa sa lead ni Congressman Egay Erice na dito po nag-press con nung Desyembre para manawagan na imbestigahan ang nature of death, pero more of interest, I think, to the public, ang laman ng files ni Yumaong Yusek Cabral. So wala kayong pag-asa sa Congress? Ako po ay naghihintay pa ng sagot sa resolution na inihain namin under the leadership of Congressman Egay Erice. At dahil well-respected senior member ng Congress, si Congressman Egay Erice, sana pagbibigyan ang na-file ng resolution. Sir, sorry, what resolution is that? You can look it up. We were here in December regarding that resolution. Yes, after the death of Yusek Cabral. So parang nawawalan ka ng pag-asa sa Congress, so kaya pinapasa mo sa iba? That's the opposite of what I said. We're waiting for the committee to tackle the resolution that was filed by Congressman Erice. Tingin mo, a-actionan ng Congress since may 401 billion allocables? I think that ito ang dapat aksyonan ng Kongreso. Ang sistema ng budget allocation at hindi lang ang isolated case na may di umano'y kickback sa isang district engineering office. Pero yung mahirap po kasi ay ang matatamaan pag proponent ang pinag-uusapan ay mismo ang mga nasa Kongreso. Kaya mas mataas ang pag-asa ko sa Senate Blue Ribbon Committee here ng Senado dahil si Senator Lacson ay walang allocable. Yun ang that is what he is well known for, na wala siyang allocable kaya he is freely investigating these budget insertions at the DPWH. Pero pag tayo po dito ay may mga
pinaproteksyonan ng sarili nating mga allocable, you're right to point out na may dahilan siguro na ayaw ng iba na talakayin ito sa Kongreso. Pero nonetheless, because Congressman Egay Irice naman filed this here in Congress, and he is a well-respected member, that I believe may chance naman na tatalakayin siya. Kung hindi po ba kayo natatagalan kasi sabi nyo nga na-file na yung reso but until this moment wala pang hindi pa umuusad, wala pang binibigay na timeline kung na-schedule na po ba yan for committee hearing? Yan po. Hindi po ba kayo nababagalan sa Kongreso since na-file na yung reso pero until now wala pang umuusad or hindi man lang hindi pa ba I think the na-schedule? Public Accounts Committee said that they will subpoena the Cabral files as well. Alam mo, ang Kongreso kasi ay may recess hanggang January 26. At tignan lang natin ang mga hakbang ng Kongreso sa pagbubukas sa January 26. Okay. If in case po na simulan yung investigation dun sa resolution na i-final ni Kong Irice na inyo pong sinususugan, meron po ba kayo o handa po ba kayo na magpresenta ng mga ebidensya? Kasi kapag ganitong mga investigation, laging hinahanap po yung mga ebidensya. Opo. Valid evidence. Una, I have received a formal communication from the Senate Blue Ribbon Committee hearing to turn over to them the evidence that I presented hard copies of on Monday. And I will comply and thank them for their diligence and will do the same should that also be done here in Congress. Okay. Kung tatanong ko lang po, lilinawin ko lang. So yung Cabral files po ay listahan ng mga infrastructure projects. Tama po? Opo. So, tapos may nakalagay po ba doon na halimbawa 5% dito mapupunta kay ganitong kong, 10% mapupunta kay ganitong contractor? Wala pong mga komisyon. Ang proponent po ang nakalagay. At sabi nyo rin po kanina, yung kung kanino siya nakalista, kung kaninong district siya mapupunta, it doesn't mean na yung congressman yung naglagay. Opo, 401 billion ang allocable. Tapos, yung mga iba, wala ngang kinalaman ng congressman, biglang lumalabas lang. Ibig sabihin po ba, wala pong magagamit sa Cabral files na magsasabi na itong taong to binigyan ng komisyon from this project? Ito po ang mangyayari kung maging consistent tayo across the board. Lahat ng mga maitukoy na proponent ng mga proyekto at ang mga contractor na nanalo ng mga proyektong yan, unang-una, pabuksan ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council ang mga transaksyon ng lahat ng mga proponents at lahat ng mga nanalong mga contractor sa buong bansa. So, dun pa lang po magkakaroon ng doon pa lang po lalabas yung allegations ng corruption. So, yung listahan po, walang nakalagay na may corruption na mangyayari. Well, yung parang mas prima facie, and I say mas prima facie, is may mga proponents na mismo ay may-ari ng mga contractor na nanalo ng mga proyekto. Kaya, baka, publicly declared naman na may mga proponent na may-ari ng mga contractor, pero sasabihin nila, wala kaming kinalaman dyan. Pero sa mga files, meron mga proponents na nakatag na sila ang naglagay ng proyekto at ibangga natin sa winning bidder, may kaugnayan din sila sa winning bidder. Thank you po. Kung parang hindi po ba parang sumusuntok kayo sa buwan dito sa anomaly na ito? Since even yung Senate Blue Ribbon Committee parang hirap na hirap sa pagpapanagot dito po sa mga involved o sangkot dito sa maanomalyang flood control projects. Yes, one person can't solve this. Kaya
ipagpaumanhin niyo na lang po na hindi ko mawakasan ang corruption sa DPWH on my own, pero sana ang bunga naman nito ay may aksyon ng iba at mas mababawasan naman ang corruption sa DPWH. Alam mo, mabuti nga na ibinaba kung papaano ang presyo ng mga proyekto ng DPWH sa 2026 budget. Salamat po kay Secretary Vince Dizon at sa Kongreso. May 22 billion pesos na ibinababa na ang karamihan ay ginamit para sa dagdag pondo sa PhilHealth. Kaya hindi man natin maibaba ng 400 billion pesos or kung ano man ang maximum na kaya na savings sa buong DPWH, at least may konting mga na-accomplish naman ang mga pag-uusap tungkol sa reforma sa DPWH. Ayun, parang nag-give up na rin kayo in a way dahil nga sa mahirap papanagutin yung mga involved dito. Kaya last briefing nyo na rin ito tungkol sa isyong ito. Ay, sinabi ko ma'am, last briefing ko hanggang may sasagot sa akin. Kaya baka bukas may briefing ulit. Lilinawin ko lang po maraming mga nakikiusap na tumigil na ako. Pero kaya sinimulan ko ito sa ganung paliwanag dahil kaya lang naman ako tuloy-tuloy na nagsasalita dahil sumasagot kayo. Kasi kahit na magsasalita ako, kung hindi naman kayo sasagot, sasabihin ng mga reporters, hindi yan newsworthy. Di ba? Pero pag may sagutan, mas nagiging newsworthy siya. Baka kung hindi ka lang kayo sasagot, mag-vlog na lang ako sa Facebook page ko. At walang magko-cover, di ba? Pero actually, dapat nga na hindi lang data dump ang ating inilalabas, kung hindi yung mas malalim pang findings ng kaugnayan ng mga specific proponents sa files at ng mga proyekto. At meron po akong mga inihahanda ngayon. So, baka kasunod, ng susunod na mga sasagot sa akin, maglalabas naman po ako ng mga mas spesipikong ibang mga proponents at mga contractors.